Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. Ngayon mga paps ay mag-share ulit ako sa inyo ng video sa pagtatanim ng bonsai o bonsai material. So ngayon mga paps ay meron ako ritong bonsai material na galing sa cuttings. Ito po ay branch ng isang puno, isang ficus virens, yan. Ito po ay branch, itong pinakababa. At iniwanan lang po sa tabi hanggang sa tumubo po siya. Ayan, nagkaroon ng mga ugat. At itong mga branches niya ay patayo. Pag ganon yung tubo niya. Kasi nakaganyan po yan mga paps. So, plano ko itong itanim sa rough style o kaya ay multiple trunk. So tara mga paps at samahan niyo po ako. So, plano ko po mga paps na itanim yung material dito. Ito po ay planggana, no, mga paps. Tapos, nilagyan ko po ng drainage. Ayan, may mga butas po siya. Ayan, tapos, prepare ko na rin po yung securing wire. So, dito ko po siya planong itanim. At ang gamit ko na soil medium ay purong river sand. Ayan, so, kung mapapansin nyo mga paps, maliliit po yung drainage niya para hindi po maubos, hindi na mahulog doon yung river sand at saka hindi na rin ako maglalagay ng screen. Ating fill upan itong ating pagtatamna ng bagong bonsai material. So lalagyan ko muna ng first layer. So ito mga paps ay purong river sand, hanggang maitanim lahat. So madali naman pong mabuhay itong ficus virens na to. Kaya kahit river sand, okay po yan sa kanya. So ganyan po ang plano kong pagkakatanim ng mga paps. Hindi po nakahiga, hindi flat. Kasi para yung movement ng kanyang mga trunks ay patayo. Yan. So magiging rough style o multiple trunk na bonsai material. So ganyan. Ang kalalabasan po nito mga paps, parang may pagka forest style So ganyan po ang style. At maglalagay po ako rito ng shoring. Yan, ganyan po mga paps. So ito pong shoring na ilalagay ko ay piece of wood lang para pag nabulok man siya ay hindi na kailangang tanggalin. So bago ko po itanim mga paps, bago ko itanim itong material ay babawasan ko muna ng konti itong mga roots. Dahil sobrang haba. So ito pong material na to mga paps ay hinayaan lang sa tabi. Nasimula nung pagkaputol nitong branch na to, hinayaan lang sa tabi hanggang kusa po siyang mabuhay at kusang magbigay ng movement yung kanyang mga branches. Kung saan po papunta yung lights o saan ang gagaling yung sunlight, doon po ang magiging movement ng mga branches. So kaya itong first na initial style niya mga paps na ganyan ay nature na po ang gumawa niyan. Sarili niyang gawa yan. So hinarvest ko lang kahapon kaya ngayon ay itatanim ko mga paps. So bago ko nga pala siya itanim mga paps, kung mapapansin ninyo po itong branch na to, tapos ito. So pag ganyan po ang tanim, medyo natatakpan niya itong isang malaking branch. So ito ay iwawire ko po para mausog ng konti ng ganyan. Tapos babawasan ko na rin, puputulan ko na rin siya. So lalagyan ko muna ng wire. Para maigalaw kahit papaano. So napakagandang material po ito mga paps. Lagi ko pong sinasabi. Ito po ay ficus virens. Napakadaling mabuhay. Napaka-flexible at napaka-rewarding na material. Ayan, imumove ko lang po ng konti. Para kahit papaano ay merong kakaiba, iba-iba yung movements ng mga trunks o mga branches na magiging trunks. So puputulan ko na rin siya mga paps para mas maiksi itong isa at hindi po sila pantay-pantay.
Parang nature talaga, no? Natural yung pagkakagawa at parang maging forest. So ganyan nga mga paps ang plano ko. At maglalagay po ako ng shoring dito. So ganyan mga paps. So ngayon mga paps ay pipilapan ko na po yan ng river sand. Ayan. Purong river sand po. Mas maganda kasi mga paps pag river sand kasi mabilis po dumami yung roots niya, yung hair-like roots. Mabilis po mag-spread kasi buhaghag yung lupa. Ang medyo disadvantage lang po ng river sand kasi kailangan lagi ka po nagdidilig kasi mabilis po siyang matuyo. Mabilis siyang matuyo lalo pa sa sobrang init. So kailangan mo at least 1 to 2 times a day na pagdidilig. Di bali naman po itong material na to ay hindi naman ganun katakaw sa tubig. So kaya niyang mabuhay kahit hindi masyadong sagana sa tubig mga paps. So ngayon po mga paps ay sisiksikin ko lang yung roots dito. Yung soil dito malapit sa roots gamit itong chopstick kasi yung roots dito ay medyo marami na kaya baka hindi pumasok doon sa mga gilid-gilid yung ating soil medium para wala po siyang space. Maganda rin po pag siksik yung yung soil medium at walang mga butas-butas diyan para hindi po tirahan ng mga insekto, lalo na po yung langgam na magsasanhi po ng pagkabulok ng roots ng ating bonsai material. So sa pagtatanim mga paps, i-arrange na rin natin yung mga aerial roots o kaya yung mga roots niya para sakaling kumapit man ay nasa maayos ng arrangement. So ayan po mga paps, sa pagkakataong ito ay ilalagay ko na po itong securing wire para hindi magagalaw yung ating material. Kahit man po ay dapuan niya ng mga ibon o kaya ng manok o kung anumang external forces, malakas ang hangin, ay hindi po siya mabubuwal. Kasi nasapat lang po siya, kailangan niya ng mag-aangkor sa kanya dito sa pot. So ang gamit ko po mga paps na securing wire ay aluminum wire pa rin. Yung mga used wire na para hindi naman sayang. So lagi ko pong nilalagyan ito, lalo pa yung mga medyo mabababaw at yung mga nakatanim po sa river sand kasi yung river sand po buhaghag. Kunting galaw lang po niyan, kunting sagi lang sa ating bonsai, sigurado po mababago ang forma niyan o mabubuwal yan. So ayan po mga paps, sa tingin ko ay secured na yan. Tanggalin po natin yung mga excess na wire para hindi po makasugat ng kamay.
So mga paps, bago po tayo magpatuloy, nais ko pong imbitahan yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa aking channel. So pa-click po yung subscribe button para naman po maging updated po kayo sa susunod pa ng mga video na aking isi-share. Ngayon mga paps, final na po yung topping off ng ating soil medium. So ayan po. So ayan po mga paps, at tapos na yung paglalagay ko ng soil medium. Lagi ko pong ginagawa at sinasabi ito sa mga video ko pagka nagtatanim po ako. Lagi pong may space dito. Mapapansin po nyo po yan. Hindi po punong-puno. Lagi pong ganyan ang ginagawa ko para pag nagdidilig po tayo, hindi po matapon yung soil medium kasi buhangin lang po ito. At lalong-lalo na po mga paps kapag mayroong fertilizer, mga paps, yung fertilizer ay nandyan lamang at hindi po siya natatapon. Kasi minsan nasusobrahan natin, hindi natin sinasadya, nasusobrahan natin yung tubig na dinidilig natin. So pag umapaw po yan, yung fertilizer, matatapon po So lagi po akong may space na ganyan. So ayan po mga paps, at tapos ko na itong pagtanim ng bagong bonsai material na to na wrap style o multiple trunk. So ganun lamang po kabilis, at susunod po nitong gagawin ko ay didiligan ko muna ito, tapos itatabi muna doon sa hindi masyadong mainit para hindi siya malanta kasi bagong tanim pa lang po siya. So yun lamang po mga paps, sana po ay meron kayong natutunan at meron po kayong nakuha na bagong idea. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, iimbitahan ko po muli kayo na mag-subscribe. Click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng bagong video na i-upload ko at update nitong mga bonsai material ko. Doon naman po sa palaging sumusuporta, maraming salamat po sa inyo. Sana po ay hindi kayo magsawa. Yun lamang po. Once again, magandang buhay at happy bonsai.